So tayo po ay blessed ngayon, ano? At syempre, kaya tayo pinagpala dahil kasama rin po natin ang mga aspiring na magigiting na mga pwedeng maging lingkod ng Panginoon sa ating pong barangay. Ano po? So, unang-una na, no? Gusto ko pong i-acknowledge ang presensya ni Sir Orly Galiano. Sir, po para makikita ang team, Team Ben Hayoma. Of course, si Sir Leo Morales. Ayan, si Sir J. Jimenez. Namiss ka namin, ang matagal. Hindi ka na nag-adjust dito, di ba? J. Jimenez. Sino ba kasama mo nga? Michael Regulasyon. Michael Regulasyon. Michael Regulasyon. Regulasyon. Okay. Sir Michael Regulasyon. Kasi kailangan kayo yun na, gusto makadaupang pala siyempre para makilala namin kayo, di ba? At siyempre para makita ng mga kapatiran po natin. At siyempre yung kanila pong pinakapinuno. Walang iba kundi ang ating pong kasama, no? Aspiring na pwede maging kapitan ng ating pong barangay. Kasalukuyan pong kagawad ng ating pong barangay, Kagawad Ben Hayoma. So, thank you. Of course, sa mga kasama ninyo. Hindi ko lang po mabanggit yung mga pangalan, yung mga staff ninyo dyan sa likod, ano? So, welcome po kayong lahat sa gawain ng Panginoon dito po sa Agape Love Family Community Church. Okay, tayo po tayong lahat at ating pong pagbulay-bulayan ang kanya pong mensahe sa atin ngayong umagang ito. At kayo po ay makibukas sa aklat po ng Santiago, Kapitulo 4, talata 13 hanggang talatang 14. Santiago, Kapitulo 4, talatang 13 hanggang talatang 14. Tagalog version. Makinig kayo sa akin. Kayo nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Ikaw, Panginoon, na aming pong kinikilala, bukal ng buhay. Hiram namin sa iyo, Panginoon, ang aming pong mga buhay. Hiram namin sa iyo, Panginoon, ang aming pong lakas, ang aming pong kalusugan. At kung ano man po ang meron po kami, Panginoon, ito po ay ini-enjoy namin na pahiram mo lamang sa bawat isa po sa amin. Hayaan mo po, Panginoon, na habang binubulay-bulay namin ang iyong mga salita, ito, Panginoon, ay tumimok sa amin po mga puso. Aral na amin pong dadalhin habang kami po ay mga nangabubuhay dito po sa mundo na ito. Pagpalain mo po at paspasan ang mga salita mo po na ito, Panginoon. Ilagay mo po sa matabang bahagi ng puso ng iyong mga anak ang mga salita mo na ito. At gamitin mo pong daluyan, Panginoon, ng pagpapala ang iyong abang lingkod. Gamitin mo po na may kapangyarihan. Santong Espiritu, sa iyo po namin lahat ito ipinagkakatiwala. At dahil diyan, naniniwala po kumit na nananampalataya, ikaw na po ang siyang gumagalaw at gumikilos sa amin pong kalagitnaan. Ito po ang aming samo at panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon, Diyos sa tagapagligtas na si Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, God will be the glory.
here today and gone tomorrow. Sabi po na English version, look here, you who say, today or tomorrow, we are going to a certain town and we'll stay there a year. We will do business there and make a profit. How do you know what your life will be like tomorrow? Your life is like the morning fog. It's here a little while, then it's gone. Sabi nga, life is not own. My life, your life, our life is not our own. Lagay natin po sa atin po mga kaisipan niya. Hindi iyo yan. Pahiram lang yan. Merong may-ari niyaan. At ang nagmamay-ari niyaan ay walang iba, kundi ang ating pong Creator. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. It is borrowed. So, sinabing borrowed, hiram. Tama? At darating ang araw, isosoli natin yan sa tunay na may-ari. Amen? Kaya, nawa, sa biyaya at grasya ng Panginoon, pag sinuli natin ang ating pong mga buhay, ito pong buhay na ito, nung nabuhay, ay naging katanggap-tanggap ang kanyang buhay na kanyang ipinabuhay nung siya'y nabubuhay pa. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. May panahon pala ng pagsusuli, kaya napakahalaga niya. The Bible makes it clear that we are only custodians of the life God has given us. Very, very clear. We are all custodians. Tagapangasiwa. Tagapangalaga. Amen? So, it means you cannot create it. Are you with me? Hindi ikaw ang siyang nag-create niya. Meron tayong Creator. And God is our Creator. Tingnan mo nga yung katabi mo kung okay na okay ang kanyang pagkaka-create. Tanggap niyo na po ba ninyo yung itsura, yung pagkakahulma sa inyo ng ating Panginoon Diyos. Wala pong regrets. Okay? Kung meron po di papaayos, meron dapat ipaayos. Okay na daw, Bishop. Pero, sabihin mo, tanggapin mo na ang katotohanan. Sabi ko nga, kahit medyo pangit ka, medyo lang ano, at least wala nang papapangitin. So, you cannot sustain it by yourself. Amen? Kahit mayaman ka pa, kahit na inom ka pa ng inom ng vitamins, kahit exercise ka pa ng exercise, pag ni-required ng Panginoon, soli mo na yan. Wala ka na magagawa. Meron lang paraan ang pagsusoli. Are you with me? So, you will one day give to the owner. You will, on that day, give an account. Not just only give to the owner. Sa panahon na yon, panahon din ng accounting. Panahon ng pagsusulit. Amen? Kaya hanggat nabubuhay tayo, sabihin mo sa katabi mo, umayos ka. Amen? So bawian mo siya, sabihin mo sa kanya, lalo ka na.
Here today and gone tomorrow. Visible tayo ngayon. Tama? Nakikita ang mga pagmumukha natin physically, but some other time, some other day, kwento ka na. Are you with me? So, ang ganda ng ating mga usapan. Diba? Very practical. Amen? Kaya hanggat nabubuhay po tayo, ano man pong mga opportunity na binigay sa atin ng ating Panginoon, ayusin na po natin. Ito po yung time ng pag-aayos. Wala pong pag-aayos sa langit. Pag pumunta ng langit, ayos na yun. Tama? Ang pag-aayos sa lupa. Hanggat nabubuhay tayo dito sa lupa, God has given us an opportunity. No? For you na iayos ang dapat iayos. Kilalanin of course ang ating Panginoon sa Kristo as personal Lord and Savior ng ating po mga buhay. Lumakad ang kasama ang ating po tagapagligtas na walang iba kundi ang ating po Panginoon sa Kristo. Amen. Palakpakan natin ang Lord. To God all be the glory. How to live a borrowed life well. That is our theme. No? Paano na po tayo mabubuhay o mamumuhay sa pamamagitan ng hiram na buhay? Napahiram ng ating Panginoon Diyos sa atin ng may kaayusan. Amen? Kasi ang daming mga tao talaga. Majority ng tao sa mundo, hindi nila alam kung paano mabuhay ng may kaayusan. Reality. No? Kitang-kita natin. At yung iba sa kanila, gusto mang ayusin ang buhay, hindi nila kayang ayusin on their own. Parang sinabi ni Pablo, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Yan ba sa ating mga ganon? Gustong bumait, pero hindi magawa. Totoo naman po. Sa sarili lang natin, hindi natin kaya. Kaya kailangan po natin ng ayuda at gabay at patnubay ng ating Panginoong Heso Kristo. Glory to God. Hallelujah. Things to consider to live a borrowed life well. That is our topic. How to live a borrowed life well. Mga bagay na dapat po natin sa alakalan para tayo po ay makapabuhay o makapamuhay ng may kaayusan. Unang-una po, borrowed life has an expiry date. Merong expiration. Yun pala yun. Whether we like it or not. Kahit yung mga items, di ba? Tignan mo, merong expiration. Tignan mo may katabi mo kung malapit na mag-expire. Tagal pa. Tagal pa naman. Mas matagal. Tagal pa. Matagal pa ang bata-bata. So, actually, di ba? Expired siya. Di ba yung kamatayan dumadating Expired. sa hindi natin inaasahan? Di ba? May dahilan lang. May paraan lang. Actually, kahit bata. Yung pamilya nga na magpupunta na sumakay ng plane, di ba? Paraan lang. Nag-crash yung plane. At ibang anak, patay lang. Tatay, nanay. Ganda ng pangarap, punta sila sa ibang bansa. Di ko ba? That is the reality. Kaya, merong expiration. In Psalms chapter 90, verse 12, teach us to number our days. Sabi po ng salmista, ituro mo sa akin ang pagbilang ng aking mga kaarawan. Sa ibang salin,
Teach us to number our days rightly, properly. So, hindi paramihan ng taon. Kung tumatanda ka, umabot ka na 100 taon, 100 taon, 70 taon, 80 taon, kung tumatanda ka naman paurong. Di ba? Hindi po maganda. Kaya sinasabi roon, every day, every moment, every week, every month, in our life, use it properly. According to the will of our Creator. Amen po ba? Why? Kasi kapag ka inabutan ka na hindi mo ginagamit ang buhay mo ayon sa kalooban ng may likha sa atin, pagharap mo sa Kanya, isang nakakatakot na senaryo. Ang senaryo na mangyayari. Meaning to say, hindi ka i-welcome ng Panginoon sa langit. Amen? Life is time-bound. Whether we like it or not. May panahon lang. Amen? Hindi lang natin alam kung kailan. May boundary. Diba? May terminal. Pag hanggang ka lang, hanggang dyan ka lang. Amen? No one knows the exact length and the final moment. Amen po ba? Pinag-uusapan natin dito, lahat tayo. Walang exempted. Kaya nga sabi po ng unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 24, life is like the flower of the grass. Our life here on earth is like grass. And our glory here on earth is like the flower of the grass. The grass with hair and the flower also. Amen? Amen. So, but one thing is certain. Ano is certain? It will end. Amen? So, to live here on earth is uncertain. But death is certain. Tama? Ang mabuhay dito sa mundo, walang katiyakan. Amen? Pero ang mamatay, tiyak na mangyayari. Amen po ba? So, living without this awareness leads to carelessness and pride. Tama? Sabi diyan, living without this awareness leads to people, every person, to carelessness and living in pride. Kayabangan po yun. Pagyayabang po yun sa harapan ng ating pong dakilang manlilikha. Amen? Pag sinabing nabubuhay in carelessness, nabubuhay na walang patumangga. Nabubuhay o mamumuhay na walang pakialam sa Diyos. Nabubuhay na walang pagkilala sa Panginoon. That is living in carelessness. Always remember, mga kapatid, sabi ng Bible that apart from God, we can do nothing. So in other words, we need God. Yes. I need God. Amen. Amen? Kung mamumuno tayo sa pamumuno na ilalagay sa atin ng Panginoon, kailangan natin ng Diyos. Amen. Kailangan natin ng wisdom sa ating Panginoon. Amen.
Upang sa ganon, makakapamuno tayo ng may katagumpayan at may kaayusan, may gabay at patnubay ng Diyos sa ating pagkakas. Amen? Sabi nga ni Abraham Lincoln, it is impossible to rightly govern the whole world without consulting God's Word. World leader po yun, ang may sabi na. Imposible na mapangalagaan ko ng maayos ang buong mundo kung hindi ako sasangguni sa kanyang mga salita. Amen. Kung pwede tayo mamuno, tama? Amen. Pero ang tanong, anong klaseng pamumuno? Sa bahay, sa organisasyon, sa barangay, kung saan man larangang kadali na ating Panginoon. You can lead. But the question is, anong klaseng pamumuno ang meron ka? We need guidance from the Word of God. Imposible makapamuno kung hindi mo makonsultahin ito ng maayos. At ang gusto ng Panginoon, maglalagay ang Diyos ng mga pinuno simula sa barangay, yung may takot sa Panginoon. Amen. Yung kinikilala ang Diyos. Amen. Kahit sa tahanan natin, yung mga magulang na kinikilala ang ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. At ito'y magbibigay ng magandang impact sa ating pong barangay. Amen. In verse 14, for what is your life? It is even a vapor. It is here a little while, then it's gone. Amen. Amen. Borrowed life has an expiry date. My expiration here today and gone tomorrow. Amen. 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 Pangalawa, pinag-usapan po natin sa tema, how to live a borrowed life well. And that is the first thing to consider. Pangalawa, a borrowed life, realize the danger of ownership. A borrowed life, realize the danger of ownership. Sabi po dyan, you who say, today or tomorrow. Diba? Kita nyo sa pangungusap nito. Actually, ang karamihan kausap dito, businessman. Amen. Business women. Business woman. Businessman. Mga Kristiyano, mga businessman. Diba? Sino po rito mga businessman? Sino dito yung mga merong yung mga monkey-business? Sabi po ng verse 13, makinig kayo sa akin. Kayo nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming mananatili doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Di ba? Ano yung konteksto? Mangangalakal. Di ba? So, yung mga mangangalakal, umaasa sa kanilang talino. Tama? Umaasa sa kanilang strength. Umaasa sa kanilang mga diskarte pamamaraan. Ba? Umaasa sa kanilang hardworking. Itong mga mangangalakal na ito. Kaya ano sabi nila? We are going to a certain town. We will stay there a year. We will do business there. We will make a profit. Amen? Yan ang sabi yun. Yun ang kinokorek. Kayong mga nagsasabi, di ba sabi ko nila? Ngayon o bukas. Anong gagawin nila? Ngayon o bukas. Pupunta kami sa kabilang bayan. Mananatili kami doon ng 1 taon.
Mangangalakal kami. Doon. Kikita kami. Diba? Merong correction. Diba? Tama nagpaplano. Pero kung ang plano ay hindi isasama ang Diyos, ang tawag diyan, kayabangan. Amen? Pagyayabang. Amen po ba? So parang sure ka na mangyayari lahat yan? O pwede nga hindi mangyari yung kaya-apat. Nagpunta ka sa kabilang ibayo, nag-stay ka doon sa taon, nag-business ka doon, pero nalugi ka. Pwede ba? Hindi naman lahat ng mga businessman kumikita, iba nababangkrut. Tama? Oh, we are going to a certain town. Nandoon ka na. Pagdating mo doon, nagkagiyera. Di ba? O nagkaroon ng malaking problema doon. Akala mo mag-stay ka dyan. Yung pala mag-stay ka lang dyan, 6 na buwan. Di ba? Mangangalakal kami doon. Yun ang mga plano. Pero lahat ng iyan, kung pwedeng hindi mangyari. Tama? Kahit tayo meron tayong common na ginagawa everyday, gigising sa umaga, magluluto para sa mga anak, ihahatid ang mga anak, susunduin ang mga anak. Yung iba naman papasok sa eskwela, papasok sa barangay. Diba? Pero alam nyo, yung common na routine natin, some other day or some other time, hindi na po natin magagawa yun. At darating ang araw na yun. Yung mga common na routine natin, hindi palagi yan. Darating ang araw, hahanapin ka ng mga anak mo. Maririnig nila ang pamingkala na may nagbubukas diyan, pero ala-ala na lang yun. Nakikita na, nababanaagan ng iyong mga mahal sa buhay, may naglalampaso diyan, may naglilinis diyan. But the reality is, wala na pala siya. Here today, and gone tomorrow. Nakaupo ka ngayon dyan every Sunday. But the reality is the reality. Yung kinauupuan mo na yan, magiging bakante na yan. Here today, and gone tomorrow. Hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin taman ang ating pong kinabukasan. Hindi natin alam kung ano magaganap bukas. So ano dapat natin gawin? Hanggat buhay ka, hanggat malakas ka, hanggat may hininga ka, yung buhay na yan na nagmamay-ari ay ang Diyos, ipagamit na natin sa Panginoon. Amen. Kaya nga, madalas ko nababanggit, di ba? Darating ang araw, kwento na lang ang buhay. Amen? Amen. Kaya hanggat buhay tayo, gantahan natin ang kwento ng buhay natin sa tulong ng ating dakilang manlilikha. Pagpapalagay natin ang Lord. Anong danger? Yung danger ng pag-aangkin nito, di ba?
Yung danger na akala mo sa'yo yan. Tama po ba? Yung danger na hindi mo kinikilala na meron palang nagpahirap sa'yo niyan. Inaari mo yan. That is the danger. Amen. Yung danger na alam mo pahiram lang sa'yo yan, tapos babaluhariin mo, ay, ano tawag ng balahura? Di ba? Sisirain mo, wawasakin mo, lalagyan mo ng mga kontaminado mga items yan or everything. Yan ang buhay ng carelessness. Yan ang yabang sa harapan ng may Creator na nagkait sa atin. Amen. That is the sign. Ano? Kaya kung marunong tayong tumanaw ng utang na loob sa nagpahiram sa atin, aayusin natin. Amen. At ipapaayos natin sa Kanya Amen. ang ating po mga buhay. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sarap lang kilala. Kasi kapag nakilala natin ito, magkaroon tayo ng bagong pananaw sa buhay. Bagong mga adhikain sa buhay. At ang magiging mga adhikain natin, puro kalooban ng nag-create sa atin. Amen. Amen. So, its implications. Right? In personal plans. Diba? Hindi masama magplano. Pero kung magpaplano ka, hindi mo isasangguni sa Panginoon, yabang yan. Kung magpaplano ka, na hindi ang kalooban ng Diyos ang gagawin mo, kayabangan niya sa kanyang harapan. Dapat pag nagplano tayo, kasama ang Panginoon. Diba? Ignorance or ignoring God in His decisions. Living carelessly to enjoy and sinful and shameful living. Amen? That is the implication. Mabubuhay ka enjoying sin. Nabubuhay ka sa mga buhay o pamumuhay na kahiya-hiya. Amen? At alam niyo, yung mga nabuhay o pamumuhay na nakakahiya, pag nasa mundo ka, ano ka pa? Proud ka pa. Di ba? Tumba na sila lahat. Di ba? Nag-uuwak na sila lahat. Mga ganun, no? Pero ako, ano? Patuloy na nakatayo. Di ba nagkano sa mundo? Tama ba ako? Kung sino yung malakas uminom, di ba? Kung sino yung maraming babae, pinagyayabang pa. Samantalang shameful way of life yun. Shameful way of living yun. Nakakahiya yun. Di ba? Pag humarap pa sa Creator mo. Are you with me? So, magbibigay account tayo sa Kanya, magsusulit tayo sa harapan ng ating Panginoon. So, a borrowed life realize the danger of ownership. May danger pag inangkin mo yan. Pangatlo, a borrowed life must fulfill its purpose. Yun. Sabi nga po ng Acts 13:36, for after David had done the will of God in his own generation, he died and was buried with ancestors, and his body decayed. Amen? So God does not lend life without His purpose. Amen? Amen. Ang Diyos po, pangkalahatan na pinag-usapan po natin, hindi nagkataon na pinahiram ka ng Diyos ng buhay. Amen.
Kaya ka pala pinahiram ng buhay, may purpose ng Diyos. Amen? Amen. Kaya dapat malaman mo kung ano ang kanyang purpose. Amen? Amen. At pag nalaman mo ang kanyang purpose, walang dahilan para hindi mo gawin ang kanyang layunin. Amen. Amen? Amen. So, ako, personal, gusto ko man tumakbo ng kagawad. Gusto ko yun. Sana. Itagal ko na sa barangay eh, di ba? 11 years ako doon. So, ngayon eh, happy ako ng environment. That is my desire. Desire, personal ko yun. Pero sinasangguni ko palagi kay Lord. Lord, ano ba gusto mo gawin mo? Mahirap naman, baka pumalakot ako dyan. Di ba alam? Meron. Di ba? Kung yan na, gusto ko yun. Sabi ko, Lord, gusto ko marinig sana ang boses mo. Di ba? Eh kaso naririnig ko, boses ng misis ko. Di ba? Boses ng pamilya ko. Huwag na raw, huwag na raw, huwag na raw. Mahirap naman, pagka pumalakot ka, kalaban mo ang pamilya mo. Di ba? Kaya, ako po, nasa likod na lang ninyo. No? At kung sakali man, kasi nga, ang Diyos na nagpo-promote, tama? Ang Diyos na naglalagay, pag nandoon na kayo, yan lang yan eh, di ba? Basta ako nasa likod na. Amen. No? May the best man win. So, kaya lahat kayo, invited namin kayo sa April 5, yung pantas na celebration ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon. No? Lahat ng mga kandidato. Kita-kita tayo. No? Kaya nga sabi, how good and how pleasant it is for brethren who dwells together in unity, harmony. Di ba? Okay naman, di ba? Maganda sana yung nangangampanya na walang siraan. Amen. Tama ba ako? Amen. Happy mo po. Hindi sa yung puso niyo, yun na sabihin mo, wala na yun. Wala na manira. Kaya kasi sira ng buhay ng may buhay. Bahala sila, mananagot sa kanila. Sa Diyos na naglagay sa kanila. O, ganun. Di ba? So, pero ako hanggang ngayon, personally, kaya sabi ni Pastor Arnold, Bishop, sa ano kaya, Bishop, pagka yung last filing, mag-file ka. Mag-file mo. Sabi ko, baka magulat naman sila. Di ba? Eh, ang tagal na rin sinasabi na hindi tayo tatakbo, tapos hindi na magpa-file. Pero, wala po. No? Tutulong na lang kami sa inyo. Amen! Palakpakan natin ang Lord. Purpose! Si David daw po, naging hari. Di ba? No? Na-promote siya bilang hari sa kanyang kapanahunan. For David had done the will of God in his own generation. This is our generation. My generation, your generation. Amen? At hindi natin alam, katulad ni David, kung may panawagan. Pag may panawagan, ginawa ni David ang naaayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Yun ang gusto kong makita sa mga halal ng ating pong barangay. Gawin natin, magawa natin kung ano ang ipinapagawa ng Diyos. Bakit? Ang realidad sa pamumuno, temporary. Amen? Hindi tayo eternal yan. Amen. Buhay natin, hindi eternal. Pamumuno pa. Kung mabiyayaan ka ng 4 na taon, 8 taon, grasya. But that is an opportunity
with responsibility, and not just only a responsibility, there is also an accountability before God na naglagay sa iyo o maglalagay sa iyo sa pamumuno. Amen. Hindi ito authority lang. Tama po ba? So, borrowed life must fulfill its purpose. Kaya hindi ko po alam kung ano ang purpose ni Lord sa inyong mga buhay. Sa atin po mga buhay. Amen? Only God knows. Amen po ba? Amen. So, ang tanong, why we are still alive? No? Why we are continually occupying space here on earth? Meron ka bang rights to occupy space here on earth? No? Diba? Sabi nga ng parable dumating ang may-ari, tinignan yung puno, walang bunga. Sabi ng may-ari, putulin na yan! Cut it out! Bakit? Kasi nga, nag-occupy ng space, walang pakinabang. Diba? Hindi pinakikinabangan ng may-ari. Eh sabi ng vine dresser, Sir, nakikiusap po ako sa inyo. Bigyan natin ng panibagong pagkakataon. Diba? Give them another chance. Bubungkalan ko, aalagaan ko, tapos magbalik kayo next year. Diba? Ano kaya next year? Diba? Ano diba? Yan lang, diba? So, 2027, ano? Tira-tira lang. Ang Diyos lagi mo yan. Amen. Di ba? Kaya ang advice ko niya, pagbutihin na lang dito. Yan po ba? Amen. So, ngayon, pagbabalik mo, ang sabi? Pinutol ba o hindi pinutol? Actually, walang nakalagay kung pinutol o hindi pinutol. Kasi, dumepende ang parable doon po sa puno. Kung nagbunga, hindi puputulin. Pag hindi nagbunga, putol ka. Cut it out. Amen? Amen. Kaya sana po, no? Yung buhay natin na pahiram ng Panginoon, maging mabunga. Amen. Amen? Ibig sabihin, maging pagpapala sa mga tao. Amen? Maging sa pamiminuno, dapat maging pagpapala tayo sa harapan ng mga tao. Why we are still alive? To serve God faithfully and wholeheartedly. Walang dahilan para hindi tayo maglingkod sa Panginoon. Nang totoo. Nang may katapatan. Bakit nga? Kasi nga po siya may-ari. Amen. Hindi ka pwede magreklamo. Yes. Amen. Amen. Ibig sabihin, pag hindi mo pinaglingkuran ng may-ari, pagyayabang yan sa harapan ng may-ari. Amen. Pahirap nga lang sa iyo buhay mo eh. Hindi mo pa ipaglilingkod. Amen. Hello? Amen. Ano pa? To make an impact in our own generation. Impact. Yung buhay mo na pinag-uusapan yung pangalan mo may dating. Hello? Amen. Na? Merong impact. Eh, ang problema kapag pinag-usapan ng buhay mo sa halip na impact. Impactong buhay ito. Hindi ba? Pag pinag-usapan yung pangalan mo, negative. Diba? Alam mo yung tao na yan. Ganito yan. Paano ka mananalo? Tama mo ba?
Tama ba? Amen. Hindi ka mananalo. Kasi alam ng mga tao kung ano kasi buhay meron ka. Kung anong uri pamumuhay na meron ka. Oo. Malalaman yan. Maliit lang ang barangay natin, lumiit na nga eh. Di ba ba? So, to fulfill our divine assignment. Amen? Maganap po natin kung ano ang ipinapagawa ng Diyos sa atin sa ating kapanahunan. Amen? So, habang nakaupo kayo dyan, ano kaya yung mga assignment na ipinapagawa ng Creator sa atin? Amen? Diba? So, anything outside God's purpose is abuse of borrowed life. Amen? Lahat daw ng pinagkagawa natin na hindi ayon sa kalooban ng dakilang manlilikha, pag-aabuso sa buhay na pahiram sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang abusado. Amen? So, and the question is, will not be how long you live. The issue is not all about how long you live here on earth, but the question is how well you live as long as you live here on earth. Amen? So, siguro naman, busog na tayo. Sobra. Aral na babaunin natin habang nabubuhay po tayo. Ano po? 3 bagay ang pinag-usapan po natin. Sa tema, how to live a borrowed life well. Una, borrowed life has an expiry date. Pangalawa, borrowed life realize the danger of ownership. And the third one, a borrowed life must fulfill its purpose. In conclusion, a borrowed life is a privilege with responsibility and accountability. Those who truly understand this message, you will not waste your time. You will not waste your time. You will not live in sinful and shameful way of life. You will pursue God's purpose intentionally. Tayo po tayo lahat. Ang sabi mo po, Panginoon, muli sa iyong mga salita. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganong bayan at isang taon kami mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Thank you so much, Lord, for the reminder, for the word na iyo po ibinahagi sa aming mga kalamitan. Paalaala na kami, Panginoon, na mga nilikha mo. Ang buhay na ito ay iyong pong pahiram lamang. Wala po kaming karapatan. Ang kinilito. Wala rin po kaming karapatan, Panginoon. Sirain ito. Wasakin ito. Ang amin pong dapat na gawin bilang pagkilala na ang buhay na ito ay pahiram mo sa bawat isa po sa amin. Magamit po ito para sa iyong dakilang layunin. Kung ano kalooban mo para sa buhay namin, ang gagawin po namin ay ang mga bagay na nakakatuwa sa iyong paningin. Hayaan mo po, Panginoon, na bawat isa po sa amin ay makapagbulay-bulay sa buhay na pahiram mo sa amin. Kung meron naman po kami mga panahon na nasayang, patawad.
Kung meron po kami mga panahon na ginugol namin, O Diyos, ang buhay na ito na pahiram mo, sa hindi tamang kaparaanan, forgive us, Lord. At hayaan mo po, Panginoon, ma-realize po namin sa amin po mga sarili na ang buhay namin ay maikli lamang, Panginoon Diyos. Meron pong expiration. Kaya Lord, bago dumating ang expiration ng amin po mga buhay, tulungan mo po kami, Panginoon, na maging mapagpakumbaba sa iyong harapan. Kilalanin ka namin. Pasalamatan ka namin. Suklian namin, Panginoon, ng paglilingkod sa iyo. Ang buhay na pahiram na ito sa amin. Gawin namin ang kalooban mo sa buhay po namin. As long as we are occupying the space here on earth. Ilagay mo po sa matabang bahagi ng puso namin ang iyong mga salita. At habang kami po ay umaawit, let the anointing power of the Holy Spirit of God be upon each every one of us. Thank you, Lord. Kausapin mo po kami, Holy Spirit. Mangusap ka po sa amin po kalagitnaan. Paspasan mo po ulit ka kayo. Hallelujah. Awitin mo na ito. Pwede po ba itaas natin yung mga kamay sa presensya ng ating Panginoon? At nabihin po natin ang pagmamahal ng Panginoon. Kilalanin natin ang Panginoon bilang pagpapakumbaba sa kanyang kadakilaan sa ating mga buhay. Pagkilala na ang buhay natin ay meron po katapusan. Pagkilala na ang buhay na ito na meron po tayo ay pakiram lamang ng Panginoon sa bawat sa puso natin.
kaluluwa doon sa impyerno na napunta. They were beg for another chance. But they don't have any chance na malipat kung nasa impyerno. Because our destination is eternal. But the problem with people today, so many people today, they were hearing the message of God from all walks of life. Laganap ang salita, pangangaral ng salita ng Diyos. Because God gave them an opportunity to surrender their life to our God wholeheartedly. But the problem with so many people today, they were ignoring. They ignore the chance God gave them. Hallelujah. Thank you so much, Lord, for the life. For the life na merong inspiration. Thank you so much, Lord, for the life na hiram namin sa iyo, Panginoon. Pahiram mo sa amin. Napakalinaw po ng iyong mga salita. And we are so thankful, Lord, dahil malakas pa kami, buhay pa kami. Implikasyon, Panginoon. Binibigyan mo po kami ng opportunity. Surrender our life to you. Isuko ng buong buo ang aming po mga buhay sa iyo. Pukawin mo po ang aming po mga damdamin. Ang aming mga puso. Ang aming katauhan. Na ang remaining life namin here on earth, ito po, Panginoon, ay lubusan namin ipaglingkod sa iyo, Panginoon. Gawin namin ang kalooban mo habang nabubuhay po kami dito sa mundo na ito. Tulungan mo po kami lahat. Dahil kung wala ka, hindi namin kaya. Amen. Yes, Lord. Kaya naman, Panginoon, we are truly and fully surrender our life na pahiram mo sa amin. Come on, church, pwede ba itaas ulit natin ating mga kamay? At habang nakataas ating mga kamay, kausapin natin ating Panginoon, our Creator, our loving Creator. Talk with Him personally. Hindi nagkataon na nakatayo tayo ngayon sa Kanyang harapan. Because the Lord our God is a God of purpose. He has a very, very purpose in our life. Talk with Him. Kung meron ka mga nasayang na mga panahon sa iyong buhay, humingi ng tawad. And it's the proper time for you to surrender your life to our Creator. Hallelujah. Yes, Lord. Siya ay paglingkuran.
For you are worthy to be praised, O God. We bless you, we worship you, we magnify your holy name. Solid day yung glory. Amen. Lord. Ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Amang sumasalangit na kanyang patuloy na inilalagak sa ating mga puso. Ang masaganang biyaya, pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo na nagdudulot ng kaligtasan. At ang walang hanggang pakikipisan ng Diyos Espiritu Santo na siya nating gabay, patnubay at dakilang tagapagturo. Sumainyo nawa pagpapala mula sa Ama, Anak at Diyos Espiritu Santo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa bawat isa sa inyo. Lingapin nawa tayong lahat na ating mapagmahal na Panginoon. God bless us all. To God all be the glory. Soli Deo Gloria. Amen. Ito po na po muna kayo.